Maayong buntag natong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Before ko po ituloy yung pagtatagalog ko, I want to thank everyone katong nag-message na ako gabi o katong nag-comment respectfully sa akong gi-share about sa katong sayop sa akong location nga it's not actually Langtad but it is actually Libertad Norte, and then part of the property ng Captain's Peak is also Barangay Kanmanoob sa Bayan, Bohol. So anyway, may nag-message po sa atin na from the Luzon area or yung mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Nagsabi po, sis, pakiliwanag naman or paki-post naman something na magtatagalog ka. So this is it. So thank you so much. Maraming salamat po at pinasikat niyo po ang Bohol. Lalong-lalo na po yung lungsod namin sa Sagbayan, Bohol. Nagbasa po ako kagabi, natawa lang ako kasi ang daming post na mali-mali, you know, and some other celebrities were actually posting yung mga wala namang sense na information, yung parang nag-comment lang sa lugar or something like that. Siguro para umani lang ng views. For those who are actually vloggers na kumakita sa reels, no, yung iba nanginginsulto, yung ibang post bastos, yung ibang post lang ng post para may ma-post, para may mapagkitaan or something like that. Like, I don't have anything against your freedom of expression on social media, but I wish and I hope next time you should be aware of what you're posting. Marami po kayong followers, hindi nyo alam taga Bohol, ina-unfollow na kayo kasi mali-mali yung nilalagay ninyo. And for those who are releasing news na yung Bohol ay nasa Bicol, hindi po. Yung iba po, nagpo-post po ng Bohol, wrong spelling, please po. Yung spelling po ng Bohol ay B-O-H-O-L, hindi po B-U. At saka pakipakapital na rin po yung B kasi town po yan, pangalan po yan ng town. But anyway, I found something na na-read na ko online which is very informative po, no? Yung post po ng ating attorney from Poblacion Sagbayan talaga, si Attorney Ray Rafael Montoya. Yung post niya po is public. Please have a look kasi nandun po yung mga declaration or mga dates or mga laws na mention po niya. And another informative post was from my former classmate, Congresswoman Alexi Tutor, about the structure of Carmen Chocolate Hills, na bakit daw pwedeng magtayo doon, bakit hindi pwede sa amin. So the structure was actually made in 1960 before nag-declare na protected area na yung Chocolate Hills, yung 1,776 hills. So yun po ang ano niya, hindi po yun unfair or something. Well, anyway, malaki po ang respeto naming mga Boholano at lalong-lalo na kami po sa Sagbayan sa mga nauukulan, lalong-lalo na po sa DENR. Kasi trabaho po nila yan, hindi po namin trabaho yan, no? And actually that Captain's Peak is a private property. So inisip namin na nandyan yan nakatayo, siguro kasi na okay sila. So hindi po pwedeng sabihin nyo lang na kayo mga taga Bohol, mga pariwara kayo, hindi nyo inalagaan ang Bohol. Inaalagaan po namin because yun po ang tahanan namin. Okay. We've been through many struggles para i-lift up yung tourism nga ng Bohol. So now, I'm actually promoting now Bohol. So I challenge you, prepare money, pack your bags and come to Bohol. You know, come to Sagbayan. Gusto nyo pong makimarites, pumunta po kayo dito para may ano po kayo, talagang in person makita nyo. For the municipality of Sagbayan, we have a very modern municipal hall. We have just recently had a modern playground that was donated by One Foundation. At saka very progressive siya. We have shopping centers. We have food chains or yung mga restaurant. We have food park. We have some private schools there. Tapos Sagbayan is surrounded by many towns. Sagbayan is almost in the center of Bohol. So parang ano siya, hub. Yung parang doon nagpapang-abot yung mga tao na bumili ng mga local products namin. So please come.
marami kaming mai-offer sa inyo. Meron kaming mga farm ng balot dyan, o mga manok, baboy, yung mga gulayan. So, actually, binansagan kami na Sagbayan is having, every day is a market day. Kasi yung mga neighboring towns ng Clarin, Inabanga, Danao, Katigbian, San Isidro, at saka yung iba, doon na sila bumibili ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. So yun, friendly po kami, hindi po namin kayo aanuhin. We are promoting local. So hopefully, pumunta po kayo. To add to the beautiful ng Bohol, yung declaration na national monument kami, tapos nasali kami sa 8 Wonders of the World long time ago. Meron din yung hero natin na si Daguhoy po, yung nag-revolt against the Spaniards, the longest revolution, is tubong Bohol po yan siya. Tapos the smallest primate din, makikita mo yung tarsier, nandyan din yan sa Bohol. Marami din kaming mga waterfalls, magaganda din yung beaches namin. So marami kaming mai-offer. We are still preserving Bohol, honestly. We don't have a lot of like buildings, high-rise buildings and stuff. But if you want to feel nature, marami kami niyan. Even Sagbayan itself, marami kaming mai-offer sa inyo. So you have to come and check. Okay? At ang Bohol, you can tour around Bohol, I think in a day. No, pwedeng-pwede mo yan siyang itour. But every town now is offering something for you that's different. Okay? Kaya, paki-check nyo po ang Bohol. Okay? Hindi po kami nagagalit. Kasi ayaw po naming ma-stress yung beauty namin. Kasi looking stress na po kami. Haggard na. But we appreciate the post even though it was negative because it's actually making us famous. So, naging sikat kami. May mga rumor pa akong narinig na yung KMJS ay pupunta sa amin. So thank you, no? Pumunta na rin yung TV Patrol sa amin kagabi. So, it's good because it's good in a way na na-promote yung Bohol. But, may tiwala po kami sa DENR, sa mga nauukulan na they will deal with it. So, wala kaming hinanaing, wala kaming kundi we are good citizens. We trust the process of the government. Tsaka yung namin na yung lungsod namin under ng pangangalaga ni Mayor Junjun Suarez at yung mga kagawad dyan. Maganda naman ang yung progress talaga ng Sagbayan. I left the country long time ago. Umuwi ako pag nagbabakasyon, but I've seen enormous progress in that town. So, before po tayo pumunta ng abroad, mag-flaunt na pumunta tayo ng Paris or Singapore, pasyalan po natin yung ating mga natural resources o yung mga pasyalan natin sa Pilipinas. So, kami po, pupunta kami sa lungsod ninyo, pumunta din po kayo sa amin. That's how other countries' tourism system works. Pinalago nila yung ekonomiya nila for, yung inaano nila, yung tinatangkilik nila yung sariling sa kanila. Kaya tayo po, tangkilikin po natin ang ating sariling bayan. Kasi ako din, nag-abroad ako, pero miss na miss ko na po yung Pilipinas. Okay. So, mag-research po tayo. Be well-informed. Maging mahinahon sa pag-comment. Huwag makipag-away. Okay. Pag ayaw nilang makinig, hayaan nyo na lang. Sila yun, hindi sa iyo. Okay. So, come to Sagbayan. Thank you for watching.